Nakipagdialogo ang Commission on Elections o COMELEC sa iba't ibang malalaking survey companies kasabay ng paglulunsad ng task force na tututok sa kredibilidad ng mga election surveys. Si Margot Gonzalez magbabalita. Bumuo na ng Task Force Respect ang COMELEC para tiyakin ang transparency at kredibilidad ng election surveys tuwing halalan. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, ang Task Force on Regulation and Enforcement of Survey Practices for Election Credibility and Transparency ay magiging permanenteng komite na magbabantay sa mga inilalabas sa survey para mapanatili ang integridad ng proseso. Task Force na ito, hindi ito temporary na task force. Ito permanent na ito kasi lahat na lang na election, meron naman tayong surveys. And therefore, we have to properly define the boundaries without violating the constitutionally guaranteed freedom. Kaugnay nito, nakipagpulong ang COMELEC sa ilang kilalang survey companies tulad ng Octa Research, SWS, Pulse Asia, WR Numero, Lelo Research Strategies, Publicus Asia at iba pa. Una nang naglabas ng supplementary resolution ng COMELEC kung saan inaatasan ng mga survey firm na magparehistro sa komisyon. Sa ngayon, 3 survey organizations na ang sumunod sa kautusan. Patunay umano na bukas sila sa regulasyon ng poll body. Gayunman, ayon kay Garcia, We are fully aware that there may be provisions in the supplementary resolution that need to be amended. Sample ko po sa inyo, to Section 2. Section 2 mandates the registration of survey organizations. We honestly believe, based on our discussion, that we should give a little leeway on the part of survey firms or organizations. Baka mukhang dapat hindi mandatory, mukhang dapat ay voluntary on your part. Naniniwala naman po kami na dahil kayo ay mga lihitimo at talagang pinagkakatiwalaan ng ating bansa at ating mga mamamayan, na you will be very much willing to register, wag lang kayong i-obliga. una nang binigyan diin ng COMELEC na ang mga election survey ay maaring maka-impluwensya sa opinyon ng mga botante at posibleng gamitin upang paboran ang isang kandidato. Kaya naman, mahalagang maging transparent ang proseso ng pagsasagawa nito. Sa ilalim ng mga naunang kautusan, kinakailang ihayag ng mga survey firm ang pangalan ng kandidato, partido o grupo na siyang nagbayad para sa survey. Dapat din nilang ipakita ang methodology na ginamit, kabilang ang bilang ng mga respondent at kung paano sila pinili. Bukod dito, kailangang itala ang petsa at lokasyon kung saan isinagawa ang survey, pati na rin ang eksaktong tanong na ginamit. Samantala, dapat ding isama ang margin of error ng resulta upang matiyak ang transparency ng survey. Samantala, pabor naman si Professor Malu Toquilla, CEO ng Publicus Asia sa pagpaparehistro ng survey firm. Ngunit niya dapat ay kasama rito pati ang mga local survey companies. Ako rin gusto ko malaman, sino ba itong tao ito na gumagawa ng survey na 10,000 in 1 week tapos siya? I guess most of us will know that. It is truly impossible. Pero 10,000 respondents niya in 1 week, tapos meron pang by district, by LGU. How do you do that? Are you using technology? So critical sa akin yung registry as a first step. Dagdag pa niya, ang pagre-report ng nagasto sa election survey ay obligasyon ng mga kandidato at hindi ng survey firms. Matatanda ang nakasaad sa supplementary resolution ng COMELEC na dapat isulat ng survey firms kung magkano ibinayad ng isang kandidato na maaring gamitin sa pagbiberipika ng Statement of Contributions and Expenditures. Kami ay kinomisyon ng kliyente to do something. The way it is going is that if the client releases the result, we will be forced to say, yes, we did that. May embargo rin. May ganun sistema. So yung commission, if the intent is to determine whether that candidate reported his expenditure for surveys, that is not our duty. It is the duty of the candidate to conform to the SOSE requirements. So yung commission and non-commission, independent, those are two very important things that you need to consider. Samantala, ibinunyag naman ni Garcia na may isang kilalang survey firm na nag-ulat sa COMELEC na may mga lumalabas sa survey na hindi naman nila ginawa. Meron daw kasi lumalabas sa Cebu, may lumalabas sa Cagayan de Oro, may lumalabas sa ganitong lugar, pero hindi kanila pala yun. O isipin nyo, alam ba natin na hindi pala kanila yon? Hindi pa pag sinabi mong SWS,
isa lang ang alam natin ng SWS, yung pala meron palang bogus na SWS na nagpapalabas ng survey sa iba't ibang parte ng ating bansa. Wala pong pinagkaiba yan doon sa mga naglalako na sila daw ay kaya magmaniobra ng eleksyon. So gusto po rin natin makatulong para pigilan ang mga bogus o itong irregularidad na ito. Dahil dito, nanindigan ng COMELEC na ang pagkakaroon ng guidelines at regulasyon sa mga survey organization ay isang mahalagang hakbang upang maprotektahan ng publiko laban sa mga peking survey sa panahon ng eleksyon. Hindi po namin kayang pigilan kung magtitiwala o hindi ang mga kababayan natin sa survey. Pero pwede natin pong matulungan yung mga kababayan natin upang ma-distinguish alin yung tunay na survey, ano yung valid at legitimate at ano yung mga illegitimate o mga bogus na survey. To a certain extent, pag nagawa natin yon, nakakatulong tayo sa decision making ng ating mga kababayan. Sa kabuuan, patuloy ang ginagawang hakbang ng COMELEC para matiyak ang integridad at transparency ng mga election survey sa pamamagitan ng kanilang bagong task force at pakikipagdialogo sa survey firms, layunin nilang masigurong tama at maayos ang mga impormasyong inilalabas sa publiko. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News.